Paano ba kumpletuhin ang PCO profile? Ano ang mga information na ilalagay natin dito? Sana makatulong ang video na ito. So dito sa ating online PCO application system, under profile, kailangan nating kumpletuhin. Ilalagay natin, unang-una yung ating picture dito. Dapat ay 2 by 2 ang size at white background. Yan ay mag-a-appear sa ating Certificate of Accreditation. Meron ditong information, pwede nating i-click yon para malaman natin yung mga requirements sa photo. Pero yun lang naman, white background, saka 2 by 2 in size, dapat clear ang picture. At dito kailangan din ang ating electronic signature na kailangan i-upload. So photo and then signature. On the right, kailangan din kumpletuhin yung mga information, yung personal profile. Dito yung ating name. So halimbawa lagyan natin Peter, then last name Pan, yung middle initial, let's say P, then yung extension, let's say Junior. Then male or female, citizenship, usually Filipino naman ang dapat na PCO. So lagay natin Filipino. And then address, ito po yung resident address. Halimbawa, number 3, MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. And then telephone number, kung meron tayong telephone number, lalagay natin dito. Then yung ating email, automatic yan mag-appear. Ito yung registered email natin sa system at saka mobile phone number. Ah, Then dito, click yes if you are the managing head. So, ibig sabihin ako yung owner. Ako yung highest executive officer. If you are not the managing head, then tick no. Lagay mo dito ang pangalan mo kung ikaw ang managing head. Let's say Peter S. Pan. Peter P. Pan. And then, attach mo dito ang iyong Managing Head Training Certificate and PCO Training Certificate. Kung wala kang Managing Head Training Certificate, yung PCO Training Certificate. If you are the Managing Head at the same time the Pollution Control Officer, pinaka-importanting i-attach na training certificate dito ay yung sa PCO training dahil kung ikaw na ang magiging PCO. Yan kasi ang basic qualification ng PCO, yung naka-attend ng basic PCO training course. In essence, yung PCO training certificate ang ilalagay mo talaga dyan. Kung meron kang managing head training certificate, ilagay mo din po dyan. And do not forget to save your profile. At dito sa baba, merong iba pang mga information na ibibigay, PRC license, college educational attainment, work experience, and meron pang PCO training and seminars, and other personal attachment. So mapapansin mo, kung hindi pa submitted ang application, meron ditong add button. So makakapagbigay ka ng mga information. So kapag na-submit mo na yan, mawawala na yung add button na yan. So make sure na correct yung iyong mga detalye na bago mo isubmit ang iyong application. So for example, meron kang PRC license, just click add
And then provide mo yung PRC license number mo, date of issue once, and then validity. You need also to attach the proof, yung kopya ng iyong PRC ID or yung certificate. Once na ma-upload mo rito yung PDF document, you do not forget to click save para ma-encode sa system. If you have multiple licenses, after mong ma-save, fill up ka ulit ng bago. Same here sa college educational attainment. Kung ikaw ay college degree, undergrad, ilalagay mo dito. So, halimbawa, college degree ako. Click mo lang itong add college degree. Lalagay natin yung school. Halimbawa, Batangas State University. Course, Sanitary Engineering. Yan, Bachelor of Science in Sanitary Engineering. Maraming mga pilian. Kung engineering ang course, ang degree mo, hanapin mo dito. Type mo lang yung engineering, mag-a-appear na yan dyan yung iba't ibang engineering course. Kailangan mo lang i-select. Pwede naman direct na maghanap. Gamit ka lang ng keyword na specific sa kurso mo. And then, yung degree, pwede naman sanitary engineering. Then, yung address ng school, halimbawa, Rizal Avenue, Batangas City, Batangas. And then, ito yung date kung kailan ka nagsimula sa kurso na yan at kung kailan ka nagtapos, kung natapos. So, you need to tick graduated sa attainment, not graduated naman kung undergrad. And then, we need to attach the proof of education, yung college diploma, PDF format. And then, do not forget to click save para ma-encode sa system. Again, if you have multiple degrees, edi type ka lang ng type ng mga information. Ganun din sa work experience, kung anong company, halimbawa ABC Company Inc. Ang position mo dito, ikaw yung owner. O kung ikaw ang industrial engineer, employment status, ikaw ay regular, contractual, job orders, at yung certificate of employment. I-attach natin dito. At yung date kung kailan ka nagsimula sa company at kung to present or kung natapos na ikaw sa company na yan. So just click save para ma-encode yung information about your experience. At kung may multiple work experiences na, multiple employers, once ma-save, fill up ka naman ng information. At ganoon din sa PCO trainings and seminars, inilalagay natin syempre, just click add title ng training, basic PCO training course. And then, number of hours ay 40 sa date kung kailan nagsimula at kung kailan natapos. And then, meron tayo ditong training certificate option. Kailangan natin i-upload dito yung copy ng PCO training, yung certificate of completion o certification. Basta regarding dyan sa training. And click save para ma-encode sa system. Ano po? And then other personal attachment, usually naman ibibigay mo dito yung iyong government ID, yung copy ng iyong
ECC or CNC, copy po ng iyong resume. Minsan merong mga regional offices, kailangan mong ipasa yung dokumento containing sources of pollution, yung sa water, yung sa iyong air, yung sa inyong waste, kung ano ang mga information about sa ganyang mga data. Ang iba merong mga form na ipapasagutan sa'yo. Yun din yun, sources of pollution. Ganun din sa mga magre-renew ng mga accreditation, other personal attachment, yung mga compliance mo sa PD 1586. So lalagay mo dito yung halimbawa yung copy ng ECC at yung CMR, yung SMR, yung ganun din yung RA 9275 compliance, ano yung compilation mo nito. Lalagay mo dyan sa other personal attachment, yung title mo ng document ay RA 9275 compliance. Pagka binuksan mo yung file, compilation na ng lahat ng documents under RA 9275. So same with RA 8749, RA 6969, RA 9003. Lalagay mo dito yung mga information na yan. At kung meron kang naging violation sa loob ng 3 taon at magre-renew ka ng PCO accreditation, lalagay mo dito yung notarized affidavit of commitment. So, just click save every time na maglalagay ka ng file para mai-encode dito. So, pag binuksan ng profile mo, it shall contain your name and other personal details, yung license, educational background, work experience, PCO trainings and seminar information, other personal attachments. So, kailangan mong makumpleto muna itong profile mo bago mo isubmit ang iyong application for PCO accreditation. Kailangan kasi may profile ka muna. Ma-evaluate ng EMB kung sino itong nag-a-apply. Kasi yung nakasulat dito sa DAO 2014-02, mayroong basic qualification ang PCO. Ito nakasulat sa Section 6. So, paano malalaman kung qualified yung applicant pagdating sa kanyang personal profile? Yung pagiging Filipino, full-time, at saka yung PCO training course. So, kaya nilalagay doon sa personal profile. At dito rin sa Section 6, Qualification Requirements for PCO, tinitingnan yung education and work experience mo. Depende sa kategory ng iyong establishment, yung competency requirement. College graduate ba o hindi? License ba o hindi? Okay na ba ang 2 taon o dapat 5 taon? Nakasulat kasi dito yung mga competency ng isang PCO. Depende sa kategory ng establishment. So, makikita mo, mababasa mo sa Section 6 nitong DAO 2014-02 yung mga education and work experience requirement for Category A and Category B. So, yun, kailangang mailagay na dito yan sa profile para pag tiningnan ng evaluator kung qualified ka ba pagdating sa basic qualification at saka sa competency requirement. So, that's it. That's how we complete the profile in our online PCO application system. At kung may confusion, itanong nyo dyan sa baba. Or you can directly go to EMB Regional Office. Magtanong kayo doon at sasagutin kayo nila.
At kung sa tingin mo nakatulong ang video na ito, please share this video and please like this video. Sa mga gustong maging accredited PCO, we are applying through pco.emb.gov.ph PCO online application system. Thank you very much everyone and God bless us all.